Grabe ang ganda ng panahon po ngayon mga katambayan. At siguradong masaya na naman po yung ating mga alaga. Pero may mga manok pa rin po tayo dito na may sakit. Ito, nagkaroon to ng sipon nakarang araw. Pinainom natin ng Panmox Caplet. At the same time nag-inject na rin po tayo. Noon po ako mag-alaga po ng manok. Kumbaga sabihin na po natin na magpagaling. Pero may time talaga na kahit anong gamot natin, hindi talaga gumagaling. So wag magtaka kung mangyari po yan sa inyo. Normal po talaga yan sa pag-alaga ng manok, lalo na po sa mga heritage po na gaya ng Black Astolor po. Hindi gaya ng mga native po na napakatitibay po nila para talaga sa heritage. Nakikita nyo po yan. Halos lahat dito, wala talagang may mga sakit na native po dito, mga upgraded. Ibang iba talaga yung resistensya nila. Napakakunti lang ng ating mga alaga dito. Kahit yung pabo po natin ay napakakunti na lang. Magdadagdag po tayo ulit dito ng pabo para may pang breeding po tayo. Nung bumalik po tayo ng city po, galing probinsya, ilan Sarangani province, talagang bumaha yung daan. Hindi tayo nakatawid agad. Ngayon lang tayong aga pasyal ulit dito sa ating manukan. Obserbaran na naman natin ito katambayan kasi buong kahapon po na umulan hanggang gabi. Hindi maiwasan na mayroon na naman po magkakasakit dito. Kahit may mga manok na po tayo na napagaling na po natin, napakawalan. Pag umulan talaga isang araw at mabasa sila, 100% po talaga may nagkakasakit. So ganun po ang pag-alaga ng heritage chickens. Talagang masasabi ko po na kailangan po ng extra effort po dito sa pag-alaga. Hindi lang po extra effort, extra vitamins, extra antibacterial. May mga tayo makikita tayo dito na may sakit. Kung halimbawa ay kukunin na po natin agad at pagagalingin, pa-quarantine po natin. Yan, napakalalaki na po ng ating mga alaga. Baka sa susunod na buwan magiging RTL na po ito. Pag naging RTL na po ito, maaari na po natin itong ibenta po ng 1,000 per head. Yan, isa na nakita natin, oh. Namamaga na naman yung kanyang mukha. Sigurado sipon na naman po yan. Kukunin natin ni mamaya pagpakain para sa ganon ay ilipat natin, ma-quarantine. Ito yung pinakamalaki problema ko po sa pag-alaga ng heritage chicken. Talagang palaging may nagkakasakit, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Minsan dumadating sa isip ko na baka huminto lang ako sa pag-alaga ng heritage chickens. Kasi nga sa problema po sa kanilang kalusugan. Hindi kasi akma yung kanilang dito, yung kanilang katawan sa ating panahon. Kung gusto nyo pong maging malusog yung ating mga alaga, ayan, sipon na naman. Basa na naman yung ilong, mabaho. Kailangan natin ito i-quarantine. I-injection na natin mamaya. Pagkatapos natin mapainom ng antibacterial. Ay nako, nakapakalaki ng gastos po pag tag-ulan. Hindi talaga basta-basta. Tagal pa lumaki. Naapektuhan yung kanilang paglaki pag maulan. Napaka-importante talaga pag nag-alaga tayo ng manok sa tag-ulan. Siguraduhin po talaga na may grow out area. Isa sa mga sample po talaga para maging malusog yung ating mga alaga sa panahon ng tag-ulan, palaging umuulan. Yung manukan po ni Sir doon sa Tampakan, masasabi po talaga natin na napaganda kasi may magandang pabahay at kinumpleto nila ng vaccine. So isa yan sa advantage para maging malusog yung ating isa sa sikreto para maging malusog yung ating mga alaga. Pero sa mga ganito naman po, nakakasurvive naman yung mga manok po natin sa pag-alaga natin. Pag ganito na kasi kalaki,
Masabi po natin na kaya-kaya na po nila kahit may sipon na makasurvive hanggang umabot po ng RTL at saka mangitlog. Kaya nga lang ayaw po natin mangyari na magkasakit, araw-araw may sakit. Malalakihan tayo ng gastos. Gaya po sa akin ngayon na malapit na din po maubos yung ating injectable na ginagamit po natin, Spectromax L. Kaya pasalamat na lang tayo na may Panamox kaplit tayong ginagamit na pang ano natin dito, pang maintenance sa mga sipon. Napakadali na lang maubos ng kanilang tubig. Ano po paglagyan ng King's Vita Plus, maubos po na agad. Grabing gastos natin ngayon, hindi po biro, lalo sa pagkain nila. Talagang baldado tayo. May isa na namang may sipon, oh. Kunin natin yan. Hindi nahuli. Isa sa rason kaya hindi po ako nag-produce ng sisiyo ay dahil po sa panahon po. Kaya ganun tayo ngayon. Kung ano lang po yung natira dito, yan lang po yung ating alagaan. Mahirap po kasi mag-alaga. Parang ano ka dito, kung halimbawa na wala kang alam sa pag-alaga ng healthy chickens, hindi kumpleto yung pabahay mo, ano lang, normal lang yung pag-alaga mo, parang native, parang naglalaro ka lang sa pera mo pag nagkataon na ganyan yung style mo. Sayang, marami po talaga madadali sa manok mo. Ito yung Hubbard, malalaki na talaga, oh. Sa susunod na buwan, RTL na po ito, yung mga malalaki. May nahuli na naman tayong dalawang may sakit. Madadagdagan pa po ito. Araw-araw may sakit dito. Nagkakaroon ng sipon. Dalawa. Pangalawa po sa naranasan kong problema po ngayon yung ating bintahan po. Talagang matumal yung bintahan ngayon, lalo na po sa sisiyo. Swerte na lang tayo nung nakaraang linggo, nakabenta po tayo ng mga rooster po natin. So, okay na din po yun, pangdagdag kita, pangdagdag pagkain po sa ating mga alaga. Talagang sakit sa ulo kung halimbawa na bagsak yung ating kita at the same time yung ating kalusugan ng ating mga alaga. Maraming nagkakasakit, gagastos ka po. At sana ngayong darating po ng per months ay bumalik yung bintahan. O ganoon na lang po yung ating pinagdadasal, kasi yun naman po palagi yung nangyayari. Pag mga ganitong panahon, mahina talaga. Pero pag tungtong ng per month, September, ay bumabalik naman po sa dating bintahan. Pag nagmanok ka po talaga ay maranasan mo din talaga ito. Kumbaga nakakapanghina po ng loob pag dumadating ang ganitong pagsubok sa iyong manukan. Kunti lang yung kita at madami pang may sakit, talagang masakit sa bulsa at masakit sa ulo. Kahit ganun pa man ay hindi naman po ako nawawalan po ng pag-asa, kasi nga ito naman yung naging hanap buhay at kahit noon pa man. So wala tayong pinagsisihan na ito yung ating pinasok po na pangkabuhayan, yung pag-aalaga po ng manok. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Ronnie Villarusa from Tagum City, Jay Magsayo from Jimenez, Misamis Occidental. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye.